May mga lalaki na sobrang effort araw-araw nagte-text, laging available, nagbibigay ng regalo, at halos iserve sa plato ang feelings nila. Pero sa huli kadalasan silang napupunta sa friend zone. Samantalang may mga lalaki naman na tahimik lang, hindi nagpaparamdam, parang walang pakialam pero sila yung hindi makalimutan ng babae. Bakit ganon? Ako na nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong video. Kaya ngayon simulan na natin bulat-latin ang sikreto kung bakit mas gusto ka ng babae kapag wala kang balak ligawan siya. Ito yung nakakagulat pero totoong pattern sa attraction. Mas nagiging attractive ka kapag wala kang balak ligawan ng babae. Hindi dahil sa pagwawalang bahala, kundi dahil sa isang psychological effect na nangyayari kapag hindi mo siya sinusuyo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga rason kung bakit gumagana ito at paano mo magagamit nang hindi ka nagmumukhang pa-cool or playboy. Kung gusto mong maintindihan kung bakit mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi, obvious ang motibo, panoorin mo to hanggang dulo para malaman ang tip kung bakit mas gusto ka ng babae kapag wala kang balak manligaw. Hindi ka kailangan kaya ikaw ang gusto. Isa sa pinakamakapangyarihang dahilan kung bakit mas gusto ka ng babae kapag wala kang balak manligaw ay dahil wala siyang hawak sa'yo. Hindi ka predictable, hindi ka easily swayed, at higit sa lahat hindi ka kailangan ng validation mula sa kanya. At yan mismo ang gumugulo sa utak ng babae. Sa psychology may tinatawag na scarcity principle. Ibig sabihin, mas nagiging valuable ang isang bagay kapag bihira ito o kapag mahirap makuha. Kung araw-araw kang available, laging nagpaparamdam, at parang nakapila sa waiting list para sa approval niya, nawawala ang sense of mystery at halaga mo. Pero kapag hindi mo siya kinukulit, hindi mo siya sinusuyo, at parang hindi mo siya kailangang mapasagot, nagtatanong siya sa isip niya, bakit hindi niya ako like? May mali ba sa akin? At yan ang simula ng internal tension. Kapag hindi ka nagpaparamdam pero maayos kang kausap kapag nagkikita kayo, o kapag hindi ka clingy pero consistent kang composed at confident, nadidisturb ang emotional pattern niya. Sanay siya ang hinahabol pero sa'yo parang hindi. That contrast is powerful. Ang mga babae, lalo na yung magaganda o maraming options, sanay sa attention. Pero once na may isang lalaki na hindi nagpapakita ng romantic interest sa kanila, parang may challenge. Parang may puzzle silang kailangang isolve. At the moment na maging puzzle ka, nagiging invested siya emotionally kahit hindi ka pa gumagalaw. Pero ang tanong, paano ka magiging attractive kung wala ka namang balak manligaw? Simple. Focus ka sa sarili mong life. I-level up mo yung sarili mo emotionally, physically at mentally. Hindi mo kailangan maging mayaman, pero kailangan mong maging centered. Yung tipong confident ka sa sarili mong skin, may direction ka sa buhay, at hindi mo ginagawa ang babae bilang goal kundi bonus. Kapag ganito ang aura mo, nafe-feel niya na hindi siya ang mundo mo pero gusto niyang mapasok sa mundo mo. Hindi mo kailangang i-flex lahat ng achievements mo. Ang importante, hindi ka reactive sa kanya. Kunwari, nag-post siya ng selfie, hindi mo kailangang mag-comment. Hindi mo kailangang mag-chat ng miss you or you're so pretty. Hindi mo kailangang i-like lahat ng stories niya. Kasi the moment na maging predictable ka, nawawala ang power mo sa dynamics. Dito pumapasok ang konsepto ng detachment with presence. Nandyan ka pero hindi ka dependent. Nakikita ka niya, nararamdaman niyang you're a high-value man. Pero hindi ka parang asong naghihintay sa isang patak ng pansin. That's power. That's what makes you rare. Karamihan ng lalaki masyadong invested agad. Mabilis mahulog, mabilis mag-assume, pero ikaw hindi. Wala kang balak manligaw kasi ayaw mong pilitin ang connection. You let it grow organically, and ironically, that's what pulls her in. Ang mga babae, they observe more than they speak. Pinapansin nila ang galaw mo, energy mo, at kung paano ka mag-react. Kapag nakita niyang hindi mo siya hinahabol pero may substance, kadun ka nagiging unforgettable. Hindi ito tungkol sa pagiging pa-cool o cold. Hindi rin ito tungkol sa pagiging playboy. Ang essence nito ay emotional control at self-respect. Kapag hindi mo pinipilit ang connection, pinapakita mong may standards ka, na hindi lang kahit sinong babae pwede sa'yo, na hindi porket maganda siya, ibig sabihin ilalagay mo siya sa pedestal. Sa mindset na to, ikaw ang nagdidictate ng value mo, hindi siya. And kapag naramdaman niya yan,
Doon siya mas naa-attract. Minsan gusto nila ng challenge. Kaya tandaan mo to, hindi lahat ng babae gusto ng effort. As kung kaya mong ibigay yon, na hindi mo siya sinasadyang ligawan, pero ikaw pa rin ang naiisip niya, then you've already won half the battle. Kapag hindi mo siya ginagawang center ng mundo mo, doon ka, nagiging irresistible. Isa sa mga pinaka-underrated pero powerful na trait ng isang lalaki ay ang pagkakaroon ng focus sa sariling mission. Hindi love life, hindi babae, hindi panliligaw, kundi purpose. Kasi once na makita ng babae na ikaw ay driven, grounded, at hindi nawawala sa direksyon, nagiging magnetic ang presence mo. Bakit? Dahil karamihan ng lalaki, once na may gusto silang babae, nawawala sa focus. Lahat ng plano biglang naa-adjust, nagiging reactive sila. Halimbawa, may goal kang tapusin yung gym program mo, pero nag-text siya na gusto niyang makipagkita. Biglang absent ka sa sarili mong progress. O kaya, may plano kang magtrabaho sa side hustle mo, pero dahil gusto mong i-impress siya, inuuna mong siya ang pasayahin. Kapag ganito ang energy mo, kahit hindi mo sinasabi, nadi-discern ng babae na mas priority mo siya kaysa sa sarili mong growth. At dito ka nawawala ng appeal. Bakit? Kasi ang mga babae, lalo na yung may mataas na standards, gusto nila ng lalaking kayang i-lead ang sarili nila. Someone who's not easily swayed by emotions or by attraction. Kapag nakikita niyang ikaw ay stable, focused, at hindi madaling matumba, mas nai-inspire siyang sumabay sa'yo. Hindi mo kailangang maging super successful agad. What matters more is the energy mo habang naglalakad ka sa lane mo. Yung tipong hindi ka kailangan sabihan kung anong dapat gawin kasi alam mo na kung saan ka papunta. Kapag nararamdaman niya na hindi siya ang center ng mundo mo, pero welcome siya kung gusto niyang pumasok sa buhay mo, dun siya mas nai-excite. Ang masakit dito para sa maraming lalaki ay iniisip nila na kapag hindi nila inuuna ang babae, baka mawala ito. Pero ang totoo, kapag masyado mong inuuna ang babae, ikaw ang nawawala. Nawawala ang identity mo, nawawala ang momentum mo, nawawala ang self-respect mo. At yun ang talagang hindi attractive. Sa dynamics ng attraction, ang babae ay naturally drawn sa leader-type energy. Hindi ito tungkol sa pagiging alpha sa forma o yabang. It's about emotional structure. Yung tipong ikaw ang may control sa oras mo, sa goals mo, at hindi ka naghihintay ng approval para gumalaw. Kapag hindi mo siya ginagawang priority, pero pinapakita mong may space siya sa world mo, kung deserve niya yon, mas nararamdaman niyang special siya kasi hindi lahat nabibigyan ng access sa'yo. At once na limited lang ang access mo, tumataas ang value mo. Ito yung tipo ng lalaki na hindi clingy, hindi needy pero solid ang presence. Hindi siya nagmamadaling makuha ang babae, pero ramdam mo na grounded siya. Confident pero hindi mayabang. Tahimik pero may dating. Hindi mo kailangang sabay-sabayin. Lahat ng goals mo para makuha ito kailangan mo lang panindigan kung sino ka at kung anong mission mo. Minsan ang best move para ma-attract ang babae ay hindi panliligaw, kundi pagmamahal sa sarili mong growth. Kasi once na mahal mo ang mission mo, ang energy mo ay nagiging masculine, driven at powerful. At yun ang instinctively hinahanap ng babae, hindi yung lalaki na laging nandyan, kundi yung lalaking may ginagawa. So tandaan mo to, the less you orbit around her, the more she wants to be part of your universe. Huwag mo siyang gawing goal, gawin mo siyang bonus. At kapag ganito ang posture mo, kahit hindi mo siya ligawan, siya na ang makakaramdam ng attraction. Ang babae mas na-in love kapag siya ang nagtatanong, ano ba talaga tayo? Alam mong napalalim muna ang epekto mo sa isang babae kapag siya na mismo ang naghahanap ng label. Kapag siya na ang nagtatanong kung anong meron sa inyo ibig sabihin, na-trigger mo na yung emotional investment niya. Dun madalas nangyayari to kapag hindi mo siya agad sinasakop, mas pinipili mong i-enjoy lang ang moment kaysa i-pressure ng commitment. Maraming lalaki ang nagmamadali. Konting kilig, konting good conversation, boom, ligaw agad. Nilalagyan na ng label, niluluto na ang future plans. Pero ang hindi nila alam, attraction dies when you force clarity too soon. Ang babae, lalo na kapag matalino at independent, ay na-stimulate kapag may konting uncertainty. Yung hindi niya agad mabasa kung gusto mo ba siya o hindi. Kung may something ba o wala. Pero teka lang, hindi ito laro. Hindi ito about pagpaasa o pagiging manipulative. Ang point nito ay learning how to pace the connection. Hindi mo siya kinukulong sa isang idea. Hindi mo agad siya hinuhulma sa isang role.
Pinaparamdam mo lang na you enjoy her presence pero hindi mo siya ginagawa agad-agad na center ng buhay mo. Kapag ganito ang dynamic, nagiging conscious siya sa sarili niyang nararamdaman. Magsisimula siyang mag-reflect, bakit parang gusto ko ng clarity? Bakit ako yung mas curious kung may feelings ba siya? At ito ang powerful moment kapag ang babae ang nag-iisip kung gusto mo siya, mas lumalalim ang investment niya. Sa psychology, this taps into the principle of emotional labor and cognitive dissonance. The more effort we put into figuring someone out, the more invested we become. At pag babae ang gumagawa ng effort na yon, kahit pa subtly, mas lumalalim ang connection niya sa'yo kasi siya mismo ang bumubuo ng emotional story niya tungkol sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling consistent pero unpredictable. Yung tipong nagre-reply ka, nakikipagkwentuhan ka, pero hindi ka yung typical na sweet boy na may good morning at good night every day. You engage her pero hindi mo siya niyayakap ng pressure. You're emotionally available pero hindi ka emotionally dependent. E sa ganitong setup, nagkakaroon siya ng craving sa energy mo. Napapaisip siya kung bakit iba ka. Bakit hindi mo siya hinahabol pero hindi mo rin siya pinababayaan. Bakit parang chill ka lang pero ang lalim ng impact mo. Doon siya maa-attract. Kasi sa dami ng lalaking sinusuyo siya, ikaw lang yung nagbibigay sa kanya ng emotional roller coaster kahit hindi mo sinasadya. At kapag tinanong ka niya ng mga bagay tulad ng ano bang meron sa atin? O gusto mo ba ako or friends lang talaga ito? Huwag mong bigyan ng script na sagot. Huwag mong madaliin. Instead, enjoy the tension. Smile. Sabihin mong wala naman akong balak manligaw, pero gusto ko yung mga ganitong usapan. It's vague. It's real. And it keeps the fire burning. Minsan, yung hindi mo agad binibigyan ng kasiguraduhan ng babae, yun ang pinaka nagpapahulog sa kanya. Dahil sa process ng pag-alam nahuhulog siya. Hindi dahil sinabi mo, kundi dahil nararamdaman niya. The secret power of being unavailable without being disrespectful. Ito na yung tip na hindi lang nakakapag-attract, kundi nakakapagpa-make or break ng connection. Dahil, to be honest, one of the most effective ways to be irresistible sa mata ng babae ay hindi laging available. Kano ito ang pinaka-common mistake ng maraming lalaki. Akala nila, kung laging nandyan, mabilis silang makukuha. Pero hindi nila alam, pag laging available, nawawala ang challenge at value mo. Ang psychological principle dito ay tinatawag na the law of least effort. Sabi nga nila, ang mga bagay na madaling makuha, hindi pinapahalagahan. Lalo na sa mga babae, na natural na may sense of self-worth at pride, hindi siya maghahanap ng lalaki na parang siya ang langit at mundo. Ang gusto nila ay isang lalaking may sariling mundo, may sarili niyang mga commitments, at hindi siya ang priority pero nais niyang ipasok siya sa mundo mo. Kung karapat-dapat, so paano mo ito gagawin? Simple lang, huwag mong ibigay agad lahat ng oras mo. Magkaroon ka ng boundaries sa iyong oras at ipakita na may ibang bagay na mas mahalaga sa iyo. Kapag ang babae naramdaman na hindi mo siya kailangang palaging i-text o tawagan, dun siya magsisimulang mag-isip. Bakit ako hindi niya lagi kinakausap? Ano bang meron sa kanya? And that thought process is what triggers her desire. Yung tipong hindi mo siya pinapansin in a disrespectful way, pero pinapakita mong may priority ka sa buhay. Hindi dahil ayaw mo siya, kundi dahil may sariling buhay ka at hindi mo ito tinatanggal. Dahil lang may babae kang gustong makuha. Kailangan niyang mag-effort to be part of your life. And that's a rare trait in a man that any woman, especially a high-value one, would crave. Kapag tinanong ka niya kung bakit hindi ka masyadong nagpaparamdam, ang sagot mo dapat ay honest pero with a twist of mystery. Sabihin mong, may mga bagay lang akong kailangan pagtuunan ng pansin, and that's why I can't always be here. Pero kung gusto mong makasama ako, always happy to spend time with you. Ang sikreto dito ay hindi mo kinakalimutan siya, hindi mo siya iniiwasan, binibigyan mo siya ng space para mag-isip kung gusto ba niyang makasama ka o hindi. Parang laro ng chess kung saan ikaw ang nagdidictate ng galaw, hindi siya. Bakit ito effective? Dahil ang mga babae, whether they admit it or not, gusto nila ng challenge. Hindi nila gusto ng lalaki na parang laging nagnanais ng approval at hindi marunong magbigay ng space. Kung ikaw ang lalaki na hindi laging nakatingin sa cellphone o para mag-reply sa kanya, yung babae ay magsisimulang maintriga at maghanap ng dahilan kung bakit hindi mo siya binibigyan ng oras.
At ito ang pinakamakapangyarihang psychological move. Bawat oras na hindi mo siya ini-entertain, nagpapaburn ng desire sa kanya. Kahit hindi mo sinasadya, iniisip na niya, bakit hindi ko siya makuha? Anong kulang? Anong dapat kong gawin? That is how attraction builds up, nagiging unpredictable, exciting, and ultimately more valuable. The trick is don't abuse being unavailable. This doesn't mean you become rude or disappear for weeks at a time. It just means you've got your priorities straight and you're in control of your life. You don't drop everything for her. And that control over your time and energy is what makes you irresistible. Because women want to feel like they earned a place in your life, not that it was handed to them easily. So next time, you feel like texting her every minute or always being on call, remember this: a little mystery goes a long way. The less available you are, the more she wants to be with you. So kung gusto mong maging unmissable sa mata ng mga babae, embrace the power of being unpredictable, being focused on your own journey, and giving space for desire to build. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na to para mas marami pang tips at hacks na matutunan, at i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo na naghahanap ng tunay na attraction advice.